ang relationship. Walang ganun sa politics. Walang ganun. Yung magkaibigan, magkapamilya. Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo dyan? Walang ganun. Talagang siya nga na nagsabi, kakampi niya si Lim, nagkaano, ano gagawin? Siguro kaya sinabi lang na, What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Come on. Oh yeah. Come on. Oh yeah. Ang kulit mo, ate. Yeah. Come on. Napakaganda ng topic natin ngayong araw na to, mga kayon. Huwag ka nang babaksak, ha? Ang kulit mo naman, ate. Yeah. Magandang gabi, ha? Ang kulit ni ate kasi, paulit-ulit, no? Bakit kaya? Hindi mo ba matanggap? Ang sakit-sakit. Ito ang para sa'yo, ha? The good times. Pero sige, gagawin natin ng topic yan, ha? Dahil mukhang favorite mo yung ganyan. Huh! Come on. Oh yeah. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad. Pati mga viewers natin Luzon, Visayas, Mindanao. Oh yeah. Come on. Palamig. Uy, parang may bagyo. Nakakulog-kulog pa rito sa atin. Nakitlat-kitlat pa. Ha! Come on. Oh yeah. Come on. The good time. Ay, magandang gabi sa inyong lahat. Today is November 5, araw ng Tuesday dito sa Pilipinas. Alas 8 na ng gabi dito sa akin, ha? Kasi hindi ako napatulog dahil meron nag-send sa GC namin ng mga iskon kung ano yung mga... Parang umuulan na. Sana hindi nyo madinig. Yero lang ang katapat nito, walang kisame. Nasilan sa amin sa GC namin ng mga iskon ng mga vlogger. So kaya nakita natin, nakita ko bago naman. Parang kanina ata, parang ganun, a few hours ago. Basta bago to, kung di ako nagkakamali. Bago, pero yung sagot, luma. Magandang gabi sa inyong lahat, ha. Lahat ng mga pumapasok, attendance check tayo sa baba. Alam nyo na, watching from attendance check sa baba. Sana hindi nyo marinig yung umuulan. May bagyo ngayon. Ingat kayo, ha. Lalo na sa mga ibang bansa, sa mga viewers natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga major sponsors natin dito sa taas. Maraming salamat. Kung bago ka rito sa channel ko, syempre do not forget to subscribe at click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Marami tayong ina-upload dyan. Tapos meron tayong lokal, meron tayong national, meron tayong Duterte, meron tayong Isko. Bahala ka na kung anong gusto mo. Meron tayong clearing operation, pero magre-resume yan next year. Tapos binabalik natin yung mga nagawa niya project ni Isko. Ang tawag doon, balik tanaw, malamang. Di ba? Tapos syempre, shoutout sa lahat ng mga GCash donors natin. Syempre, nakarakapi tayo ngayon at ang gamit na baso natin, mahal kung may... ano pala yun? Kay Lito Atienza pala yun. Maynila, God first yan. Ayan, no? Ayan na, umulan na nga ng tuluyan. Yan. Pasensyaan nyo na yung ulan na. Wala tayong kisame sa bubong natin eh. Okay. Attendance check. Watching from, alam nyo na yan. Para medyo may engagement yung comment section, ha? Kahit anong ilagay nyo dyan, kahit hindi related case ko, ilag-comment nyo. Para lang may engagement. Bumaba yung views natin. Siguro nasa kaya yung mga ibang Iskonians natin. Baka busy, no? Pero shoutout sa inyo lahat. Eto na. Hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong channel to. Basta in-interview na naman si ate. Ayan, Siyempre, nasaktan na naman. Ang sakit-sakit. Yorme, ang sakit-sakit, Yorme. In-interview si ate, ang mayor ng Maynila.
Ewan ko ba rito sa reporter na to, parang di rin nanonood ng balita. Pero sige, pag-usapan natin at bigyan natin ng paliwanag. Total, uso naman yung uso naman ngayon yung paulit-ulit. Diba? I feel betrayed. Sabi mo hindi ka natatakbo. Pero bakit ka bumalik? You have no reason to run again. Ay, sasagot si Isko. Pinapabalik ako ng taong Manileño. Sinusunod ko lang, dinidinig ko lang ang panalangin nyo. Boom! Panis! Panoorin natin to. Nakakalimutan ko na kung sino may-ari ng video na to. Pasensya ka na, wag mo ako i-strike ha. Wag mo ako i-copyright ha. Ito naman ginagawa natin, reaction lang. Nakakalimutan ko na, pero kung alam nyo kung kanino to, shoutout nyo na dyan. Panoorin na natin, let's go! So now let's talk about politics. Alright. Dano. And At the forefront. Okay. Shout out at the forefront for Chuchumanes. Ha? Wala na kayo dyan. Ito, nagtanong. 2022, former Mayor Isko Moreno endorsed you to be the mayor of Manila, and he was going to run for president at that time. What were the terms of your agreement back Yan. then? Actually, there were no terms, but it was very clear to us that he will not be coming back to the city of Manila. Paulit-ulit. Siyempre, So pinaubayan niya na yung Manila sa inyo. yes. Siyempre, Oo na nga, pinaubaya na nga sa'yo. Attorney Karen, kapag tumakbo ka for a higher position, siyempre, ang ultimate goal mo, manalo ka. So, wala naman po sa kanyang pag-iisip Wala naman tumakbo na ang goal matalo no? noon na matatalo Pasensya nyo na yung lakas na ulan siya. Hindi niya naisip Hindi na, naman "Oh, po niya pagka hindi naisip." ako nanalo, ganito Hindi yung po. gawin natin. Hindi Walang- po. Wala pong ganon. So, pinaubayan na po niya sa akin, since ako po yung vice mayor, na ako na po ang in-endorse niya Magte-take as over. the next mayor. No, In kaya, fact, ka nga wala naman kaya ka nga nanalo. Kasi sa lakas ni Yorme Isko Moreno, talagang ikaw ang pinanalo niya, ikaw ang in-endorse niya. Kaya ikaw ang nanalo. kung pumilit sa kanya na tumakbo siya for presidency kasi isang term pa lang po siya as mayor eh. It sounds to me like Ayun, kasama pala si sino ba to? Congressman District 2 ata. Lakas ng ulan. Congressman District representative ng District 2 a lot ata. of the feelings of betrayal come from the fact that you were in close touch, you would see him every week, and you were showing me text messages earlier na magka-text kayo Yes. halos araw-araw. Every day. So kung nagsabi ba siya ng maayos from the start na gusto kong bumalik ng politics, gusto kong tumakbo ulit as mayor, do you think it would have been different? Na hindi masisira yung friendship ninyo? Siguro, maaari. Kung naging truthful po siguro siya na, ate, pag hindi ako sinuwerte, baka naman pwede akong bumalik. Siguro naman po, di ba? Wala na nga siyang planong bumalik. Naiinis ako. Maakit na naman yung dugo ko sa ulo. Wala na nga siyang planong bumalik si Isko di ba? Alam na natin lahat. Wala siyang planong bumalik. Manileño nagpabalik sa kanya. Bakit ka mo? Hindi ko alam. Mamaya ko po sasabihin. kami. Pero again, it was very, very clear to us from the start na hindi na po siya babalik eh. So, hindi naman po kami ibang tao. We are not what you call yung mga politiko na we consider ourselves family. Kaya nga po, parang, hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, konsyal pa siya, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, nung hindi siya napagbigyan na tumakbo, kinalaban niya. Tapos si Mayor Erap, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Erap to run as mayor in the city of Manila. Nung hindi siya napagbigyan na tumakbo na mayor, inaway niya. So, Yung kay Erap, alam ko merong interview si Yorme Isko Moreno. Correct me if I'm wrong Correct me if I'm wrong. Pero as far as my mind remember,
Alam ko there was a time na in-interview si Yorme Isko Moreno, kaya niya pinagbigyan si Erap kasi sinabi ata ni Erap, isang termino lang siya. Tapos, susunod na tatakbo as mayor, si Isko Moreno na. Pero tumakbo ulit si Mayor Erap, kaya parang nagtampo siguro to si Yorme Isko Moreno, kaya nagsenado siya. Ang problema lang, natalo siya. Tapos yung pagbalik niya ulit, doon siya nanalo na. Doon na siya nanalo. Alam ko there was one time na merong interview na sinabi ata ni Isko Moreno, hindi ko na maalala, pero hindi magka-come up sa akin to kung hindi ko narinig kung hindi ko nakita o napanood. So talagang isang termino lang, kaya pinagbigyan ni Isko si Erap, kasi sabi ni Erap isang termino lang daw siya, pero tumakbo siya ulit ng pangalawa, di ba? It has been a cycle. A very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship. Walang ganun sa politics. Walang ganun. Yung magkaibigan, magkapamilya. Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo dyan? Walang ganun. Talagang siya nga na nagsabi, kakampi niya si Lim, ano gagawin? Siguro kaya sinabi lang na naging kaaway kasi tumakbo. Naging magkalaban sila. Kasi si Isko naman, gusto na niyang maging mayor kasi nga ang tagal din ng hinintay niya. Syempre, mas malalakas tong sila Lim, sila Atienza. Syempre, hindi porkit na naging kalaban mo o parehas kayong tinatakbo na posisyon, magkaaway na kayo, di ba? Kasi siguro gusto rin umangat ni Yorme Isko Moreno, gusto rin niya manalo as mayor. Kaya kilalaban niya yung mga malaking kandidato, gaya nila Lim, Atienza, Erap, pero tinalo niya si Erap, di ba? Can you just imagine kung noong pa nanalo si Yorme? Ano na kaya itsura ng Maynila ngayon? Di ba? Namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So now let's talk about Ano na nangyari? Bakit nawala? Magkakapatid po kami. Pero, ate, pag hindi ako sinuwerte, it was very, very clear to us from the start na hindi na po siya babalik eh. So, hindi naman po kami ibang tao. We are not what you call yung mga politiko na we consider ourselves family. Kaya nga po, parang hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong vice mayor siya. Kakampi niya nung una, nung hindi siya napagbigyan na tumakbo. Si Mayor Erap, kay Mayor Erap to run as mayor in the city of Manila. Nung hindi siya napagbigyan na tumakbo na mayor, inaway niya. So, it has been a cycle. Yan. A very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves Family. Way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? Pero, di ba, sa politics, para naman itong mga bago ng bago sa politics. Ako nga walang kaalam-alam eh. Ganoon naman talaga sa politics, nag-aaway, nagbabalimbingan, tapos pagka nagkakabate, nagiging magkakampi, tapos yung magkakampi, nagiging magkaaway, tapos yung magkaaway, sa bandang huli, magkakampi pala, tapos yung sa bandang huli, magkakampi, magiging magjowa. Ano na yan? Common game, politics game, common knowledge, pwedeng maintindihan, pwedeng wag intindihin, pwedeng mag-away, pwedeng magbalimbingan, pwedeng maging magkakampi. That's how politics goes, especially in the Philippines. Di ba? Walang kasigarduhan, nakakampi mo yan. Yung unity team nga eh, di ba? Nagkakagulo, nagkakaaway na. Di ba? How much more sa mga lokal? So, nangyayari talaga yon, nangyayari talaga yan. Gusto ko lang sabihin na hindi naman porkit kinalaban ni Yorme Isko Moreno yung mga malalaking kandidato noon nila Mayor Lim, Lito Atienza, Mayor Erap Estrada, hindi ibig sabihin inakaway na niya. Siyempre, aspiring mayor itong si Isko Moreno nung during that time kasi nga talagang ang tagal niyang konsehal, ang bilay mo ilan yung pinalagpas niya.
O Mayor Lim. Tapos tatlong termino ni Lito Atienza. Tapos bumalik si Mayor Lim. Tapos Erap Estrada, 2 term. O ilang taon yon, di ba? Ilang taon yon. Siguro kung ikaw naman as konsehal, as nagiging vice mayor, syempre gusto mo rin tumuntong as mayor. Di ba? Common ano yan? Common ano yan? Ano ba tawag doon? Common na dream ng isang mababang posisyon na umangat. Di ba? Katarantaduhan yung sinasabi na ayokong tumakbo ng mayor, gusto ko konsehal lang ako. Walang ganun. Siyempre, you aspire na to go up o to level up your position. Talagang nangyayari yung gano'n. No? It doesn't mean na kinalaban mo na inaway mo na. 'Di ba? Baka in fact nga, sabi nga ni Yorme Isko Moreno nung mga times na nanalo siya kay Erap, pinuntahan pa niya yung si Erap para in respect, 'di ba? Ako naniniwala ako doon kasi kayang-kayang gawin ni Yorme Isko Moreno 'yun. Yung mga ganung bagay na pag nanalo siya in respect, punta ka lang, congratulate mo lang, di ba? Parang ano 'yun parang basketball 'yan. Sa basketball, at the end of the game, yung mga PBA kailangan mag-shake hands kayo kasi it's a sign of sportsmanship. So ganoon din dito sa politics. So syempre, kamayan mo din, puntahan mo lang siguro, it's a sign of good and excellent sportsmanship. Kumbaga sports lang, walang personalan. Natalo ka, di next time bawi. Pag natalo naman yung dating nanalo, di next time, siya naman ang babawi. So, ganun lang, di ba? Pero yung para paulit-ulit na sasabihin mo, ate, na sabi, hindi babalik, yung laway, nasasangla, punyemas na laway yun. Hindi nga si Isko ang nag-decide na bumalik Taong Manileño na ang gusto siyang bumalik. So, anong gagawin ni Yorme? Siyempre, nagtataka siya siguro, no? Kung talagang naging role model ka or you have good leadership skill, bakit pa maghahanap yung mga tao ng bago? O ba't wala kailangan pabalikin yung dati? Kung talagang nakontento o kung good yung ratings mo o kung good yung kung nasatisfy mo yung mga needs nila, I don't think bababalikin nila si Yorme. 'Di ba? Yun lang, 'di ba? Yun lang ang ko. Sa akin as batang Maynila, Manileño, batang Tondo, na nasaksihan ko from Lim, Atienza, tapos balik kay Lim, tapos balik kay Erap, tapos kay Erap, tapos kay Yorme, tapos ikaw. Can you just imagine ilang mayors na rin yung nadaanan ko para masabi ko sa ito? Para masabi ko yung mga ganito. Kasi alam ko kung ano yung istorya ng Maynila. Gaya nga na sila sabi ko, pinagmamayabang ko nga yan, kahit nakapikit, kaya ko Naabutan ko yung worst scenario ng Divisoria hanggang sa hopeless case nga Hopeless case nga ang Divisoria nun sa dami ng, search nyo na lang dyan sa Google, I'm sure may makikita kayo dyan. Hanggang sa tumupo si Yorme, tapos talagang napaganda. Talagang kayang yung pangarap ni Yorme nga nun na parang gawing Singapore. Ewan ko na lang kung nagtuloy-tuloy si Yorme. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kayon, iupo natin si Yorme ulit, then malalaman natin kung ano yung kaya niyang gawin at kung ano yung mga nagawa niya na at papalawakin pa niya. Pabalikin natin si Yorme, di ba? Ang laki ng ratings ni Yorme as of October 16 to onwards ata, parang 53%. 32% ata itong si Hanel Lacuna. Tapos 11% yung si Sam Versosa. 'Di ba? Marami na akong topic diyan mga kayon regarding kay Sam Versosa. Ito, balik tayo dito kay Mayora Hanel Lacuna dahil yun na nga, no? Sinabi na nga niya na yung sinasabi niya dati na hindi na babalik, pero bumalik. Anong dahilan? Ba't bumalik? Tapos, yun nga, maraming kaaway, maraming inaway. Bakit ka pa bumalik? Diba? Yung mga ganon, paulit-ulit yung tanong. But still, yung sagot, paulit-ulit pa din naman. Diba? Hindi ko alam. I'm sure nasaktan ka. Malamang nasaktan ka kasi kung hindi babalik si Yorme, I'm sure ikaw pa din. Diba? Ang kalaban mo siguro, to sila Sam Versosa, wala. Panis na panis sa'yo yan. Ang problema, pinabalik ng mga Manileño si Yorme. Tapos ang taas ng ramdam nyo yan. I'm sure kung kami ramdam namin mga Manileño, mas ramdam nila kasi mga kapwa politiko, mas ramdam nila
yung ratings ako yung survey, di ba? O anyway mga pamangkin, attendance check tayo ha. Attendance check tayo sa baba. Watching from, alam nyo na yan. Pasensya na kung umuulan. Yung warehouse kasi to, yung kisame natin, yung bubong natin, yero lang, walang kisame. Pero hayaan nyo, makakalipat din tayo balang araw in God's provision, in God's will. Makakalipat din tayo sa mas magandang studio at mas proper, may internet para nakakapag-live tayo. Gusto ko nakakausap ko kayo Yung kahit kayo comment lang, tapos ako sagot. Yan, maganda yun Pero sa ngayon, sa settings ng YouTube kasi pwede ka na mag-invite Pwede ka na mag-invite, dalawa kayo naka-live. So, naka-live siya, mag-uusap kayo, tapos kasama yung mga comment section. Di ba maganda? Maganda rin kasi yung talagang balik-taktakan, alam mo yung palitan, healthy conversation, basta walang magmumura, walang below the belt. Mas maganda yun, di ba? Sana, in God's provision, in God's will, magagawa natin yung ganyan. So, ngayon, ito muna tayo. Reaction video, podcast, pre-recorded pre-recorded, tapos upload natin, tapos yun ganun naman muna tayo, balang araw, magagawa din natin yung nasa isip natin. Maraming salamat mga kayon sa suporta nyo. Huwag kayong mag-skip ng ads, balato nyo na yan sa akin. Kung bago ka sa channel ko, subscribe, click the notification bell, at huwag ka mag-skip ng ads sa luma. Huwag kayong mag-skip ng ads, paulit-ulit, pwede nyo ulitin yung video natin habang nagugas kayo ng pinggan, nag-aalaga kayo ng bata, o may ginagawa kayo, busy kayo, naglalaba kayo, pwede nyo i-play yung video natin, i-play all nyo lang, tapos hayaan nyo lang mag-run yung mga ads. Maraming salamat sa inyo. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first!